Ang tunog ngang nababasa na salamin ang unang bumati kay Amara sa umagang iyon. Hindi siya nagulat. Hindi na. Sa loob ng 8 taon, ang tunog na iyon, kasama na ang kalabo ng nga nahuhulo na gamit at masasayang sigawan, ay naging musika na sa kanyang pandinig. Isang magulo, nakakabali, pero pinakamamahal niyang musika. Napabuntong hininga siya. Isang buntong hininga hindi nagmula sa inis, kundi sa pamilyar na pagtanggap. Ibinaba niya ang hawa na tasa ng kape sa mesa at dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan sa veranda, kung saan tanaw ang luntiang hardin ng Hacienda Paraiso. Manuel Liwewe. Tawa niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin, sapat na para marinig sa loob ng kanilang bahay. Ilang sandali pa, isang maliit na ulo na may makapal at itim na buhok ang sumilip mula sa pinto. Si Manny, ang pinakamakulit at pinakamatapang sa kanyang 4 na anghe. Meron itong matsa ng sokolata sa gilid ng bibig. Hindi po ako, Mama. Mabilis niyang sagot. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso. Sa likod niya, nakatayo ang kanyang kakambal na si Mix. Ang pinakaseryoso sa lahat, na may hawak na walis tingting at dustpan. Sinusubukan niyang abutin ang biskwit sa ibabaw ng ref. Mama, paliwanag ni Mix. Ang kanyang boses ay mas mahinahon. Sinabi ko na sa kanya na tatawagin kita. Lumabas si Amara sa franda at pumasok sa kusina. Sa sahig, nakalat ang nabubo nga isang platitong basak. Sa tabi nito, ang isang supot ng biskwit. Dahan-dahan siyang lumuhod. Pinulot ang isang malaking pirasong ng bubo. Napatingin siya sa 2 pa niyang anak. Si Marco, ang pinakatahimik at mahihiyain, ay nasa isang sulok, abala sa pagguhit sa kanyang maliit na notepad, tila walang pakialam sa gulo. At si Maria, ang kanyang kaisa-isang prinsesa, ay tumatakbo papalapit sa kanya, may daladalang benday. Para sayo, Mama, baka masugatan ka, sabi nga maliit na bata. Ang nga mata nito ay puno ngang pag-alala. Ngumiti si Amara at hinaplos ang buhok ni Maria. Salamat, anak. Pero mas mabuti kung hahayaan niyo muna si Mama na linisin ito, okay? Migs, pakidala ang mga kapatid mo sa sala. Opo, Mama. Sa isang iglap, ang 4 na maliliit na presensya ay nawala sa kusina, at naiwan si Amara kasama ang katahimikan at ang basa na plato. Habang nagwawalis, hindi niya maiwasang mapangiti. Ito ang buhay niya. Isang buhay na pinili niya, ipinaglaban, at itinaguyod ng maisa. Bawat sulok ng Hacienda Paraiso, ang resort at ubasan na ito sa Batangas, ay saksi sa kanyang pagod at sakripisyo. At ang 4 na iyon, sila ang kanyang lakas, ang kanyang mundo. Hindi niya ipagpapalit ang kahit anong karangyaan para sa magulong umaga na tulad nito. Nang maglinis, bumalik siya sa franda para tapusin ang kanyang malamig matapos ang kape. Pero bago pa man niya ito mahawakan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang rehistradong numero mula sa front desk ng resort. Amara, sagot niya. Ma'am Amara, magandang umaga po. Pasensya na po sa abala. Boses iyon ni Aling Nena, ang kanyang pinakakatiwalaang front desk manager. Tila ito ninenerbiyos. Ma'am, mayroon po kasing problema. Kumunot ang nuni Amara. Anong problema, Nena? Yung bago po kasing trainee, ma'am. Nakamali po ng bigay ng susi. Mayroon po tayong VIP guest na dumating kaninang madaling araw. Imbas na sa Deluxe Suite, ang naibigay po sa kanya ay ang susing Villa Estrella. Napahinto si Amara. Ang Villa Estrella. Iyon ang pinakamahal at pinakapribadong villa sa buong hacienda. Ito ay nakatago sa isang maliit na buro, may sariling pool, at tanaw ang buong ubasan. Iyon din ang villa na hindi ipinapagamit sa kasalukuyan dahil sa personal na mga kadahilanan. Sino ang bisita, Nena? Tanong niya, pinipilit panatilihing kalmado ang kanyang boses. Isa pong Mr. De Alva, ma'am. Galing do po sa De Alva Corporation. Napapikit si Amara. De Alva Corporation. Isang pangalan na nakpapakilala ng kapangyarihan at yaman sa Maynila. Isang malaking kliyente. Isang malaking pagkakamali. Okay, Nena. Huwag kang maalala, sabi ni Amara. Ako na ang pupunta. Ako na ang personal na hihingi ng paumanhin sa kanya at ayusin ko ito. Salamat po, ma'am. Pagkababa ang telepono, huminga ng malalim si Amara. Inayos niya ang kanyang sarili, pinalitan ang kanyang simpleng pambahay na damit ng isang mas presentableng puting bestida. Kailangan niyang maging profesional.
Ito ay isang simpleng pagkakamali na kailangan lang ayusin. Habang naglalakad siya sa makitid na daanan patungo sa Villa Estrella, ang pamilya na simoy ngang hangin at amoy ngang nga ubas ay tila yumayakap sa kanya. Bawat puno, bawat bulala, bawat bato sa daanang ito ay kabisado niya. Ito ang kanyang santuario. Ang lugar kung saan niya itinago ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak mula sa isang mundong minsan ay nagiging malupit sa kanya. Nakarating siya sa malaking pintuan na gawa sa kahoy nara. Huminga siya ng malalim, inihanda ang kanyang sarili at ang kanyang ngiti. Isang maliit na aberya lang ito. Kumatok siya ng 3 beses. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. At sa pagbukas nito, ang lahat ng hangin sa mundo ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Amara. Ang kanyang inihandang ngiti ay nanigas sa kanyang ngalabi. Ang kanyang puso, na kanina lang ay payapang tumitibo, ay biglang kumabo na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay mas matipuno ngayon kaysa sa huli niyang pakikita. Ang kanyang mabalikat ay mas malapat, ang kanyang tindi ay mas naging makapangyarihan. Ngunit ang mukhang iyon ay hindi niya kailanman malilimutan. Ang nga matang iyon, ang panga, ang paraan ngang pagkakatayo nito. Ang lalaking minsan ay naging mundo niya. Ang lalaking 9 na taon na niyang tinatakbuhan. Amara, ang boses niya. Mas malalim ngayon, ngunit puno pa rin ng parehong gulat na nakikita niya sa mga mata nito. Hindi maari. Sa lahat ng lugar. Sa lahat ng pagkakataon. Bakit dito? Bakit ngayon? Naramdaman ni Amara na umiikot ang kanyang paligid. Ang kanyang kamay ay nanlami. Ang salitang gusto niyang sabihin ay naipit sa kanyang lalamunan. Mateo de Alba. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang kulo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Puno nga tanong at sakit na nakalipas na 9 na taon. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan iyon, isang mali at masayang boses ang bumasa dito. Mama! Isang mali na figura ang dumaan sa pagitan nila at pumasok sa villa, hindi alintana ang tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Si Manny. Huminto si Manny sa gitna ng sala at lumingon pabalik sa kanila. Ang kanyang mata ay nagtatanong, Mama, sino po siya? Ang simpleng tanong ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Amara. Ngunit ang epekto nito kay Mateo ay mas malala pa. Dahan-dahan, ang mga mata ni Mateo ay lumipat mula sa gulat na mukha ni Amara patungo sa maliit na batang lalaki na nakatayo sa loob ng villa. Pagkatapos ay napatingin ito sa labas, kung saan nakatayo na rin ngayon sina Mix, Marco, at Maria, na sumunod pala sa kanila, nagtataka kung bakit siya natagalan. 4 na maliliit na mukha. 4 na poros ng nga mata. Nakita ni Amara ang pagbabago sa mukha ni Mateo. Ang gulat ay napalitan ng pagkalito, at ang pagkalito ay dahan-dahang naging isang pagsisiyasat. Nakita niya kung paano nito tinitigan ang seryosong kilay ni Mix, na kaparahong-kaparahong sa kanya. Ang matigas na panga ni Manny. Ang nga mata ni Maria. 9 na taon. Ang nga bata ay mukhang 8. Ang matematika ay simple, ngunit ang resulta ay nakakayani. Dahan-dahan, ibinalik ni Mateo ang kanyang tingin kay Amara. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang ngalabi ay nakikitang nakaawang. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay basa at nangingini, punong isang damdaming hindi pa naririnig ni Amara mula sa kanya kailanman. Isang halong takot, pag-asa, at hindi makapaniwalang pagtuklas. Amara, mga anak ko ba sila? Ang tanong ay lumabas sa bibig ni Mateo na parang isang hiningang hindi niya namalayang pinipigilan niya. Para sa isang sandali, ang buong mundo ay huminto. Ang simoy ngang hangin, ang huni nga ibon, ang tibok ngang sarili niyang puso. Lahat ay naghihintay. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Amara na dahan-dahang napalitan ng takot. Isang takot na hindi pa niya nakikita rito noon. Kahit sa pinakamatinding pag-awe, hindi siya natakot ng ganito. Palagi itong matapang, palaging handang lumaban. Pero ngayon, ang babaeng nasa harap niya ay parang isang usa na nasukol ng mga ngaso. Mga bata, pumasok na muna kayo sa lunggahay, utos ni Amara sa mga anak. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit pilit na pinatatatat. Hindi niya inaalis ang tingin kay Mateo. Na parabang natatakot na kung lilingon siya. Bigla na lang susugurin ni Mateo ang mga bata. Mabilis na tumalima ang mga bata, naguguluhan pero masunurin. Isang sulyak pa ang ibinigay ni Amara sa direksyon ng nga ito bago marahas na hinawakan ang braso ni Mateo. Ang pahawa niya ay mahigpit. Punong desperasyon. Halika.
Sabi niya sa pabulong na tinig. Hindi dito. Hinilas siya ni Amara palayo sa villa, palayo sa mamatang maring makakita. Si Mateo, na parabang isang taong naglalakad sa panaginip, ay nakpapatangay lang. Ang isip niya ay blanko. Ang tanging naririnig ay ang paulit-ulit na tanong sa kanyang utak. Ang pakiramdam ngang kamay ni Amara sa kanyang braso, kahit sa gitna ng tensyon, ay nakpapadala ngang isang pamilya na kuryente sa kanyang buong katawan. Isang kuryenteng siyam na taon na hindi niya naramdaman. Dinala siya ni Amara sa isang maliit na gusali na mukhang opisina. Pinihit niya ang pinto, itinula si Mateo sa loob, at mabilis na isinara ito. Sa wakas, silang dalawa na lang. Nakaharap si Amara sa kanya, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Sagutin mo ako, Amara, ulit ni Mateo, ang kanyang boses ay mas matata na ngayon, punong giga ng siyam na taong hinahanap. Mga anak ko sila, hindi ba? Napayuko si Amara. Para sa isang mahabang sandali, tanging ang tuno lang ng kanilang ngahay ninga ang maririnig sa silid. At pagkatapos, sa pinakamahinang boses na narinig ni Mateo, sinabi niya ang isang salitang nakpabago sa lahat. Oh! Ang salitang iyon. Napaka-simple. Pero tumama ito kay Mateo na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Napaurong siyang isang hakbang. Napasandal sa pada. Ang hangin ay muling nawala sa kanyang ngabaga. Mga anak ko. May mga anak ako. Ang katotohanan ay dahan-dahang lumulubo sa kanyang kamalayan, at kasabay nito, isang damdamin ang umakyat mula sa kanyang dibdib. Isang damdaming mas matindi pa sa gulat. Galit. Isang nag-apoy, nagnangalit na galit. 9 na taon, sabi niya, ang kanyang boses ay umakyat mula sa pabulong patungo sa isang galit na sigaw. 9 na taon, Amara. Ipinakait mo sa akin ang nga anak ko. Ipinakait mo sa kanila ang makaron ngang ama. Humarap sa kanya si Amara, at ngayon, ang takot sa kanyang nga mata ay napalitan na rin ng galit. Ipinakait. Wala kang karapatan, Mateo. Wala kang karapatan na pausapan ang karapatan. Wala akong karapatan. Halos matawa si Mateo sa pait. Ako ang ama. Ako dapat ang kasama nila, ang natuturo sa kanila kung paano magbisikleta, ang nababasa sa kanila ngam nga kwento bago matulog. Ako dapat iyon. Amara. Hindi mo pagari ang mga batang iyon. Ako ang nag-alaga sa kanila. Isigaw niya pabalik. Ang nga luha ay naksimula ng mamo sa gilid ng kanyang nga mata. Nasaan ka noong nilalana sila ng hating gabi? Nasaan ka noong unang beses silang tumayo? Ilang beses na naksalita? Nasaan ka, Mateo? Ako. Ako ang nandito para sa kanila. Mag-isa. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Mateo. Dahil totoang maiyon. Wala siya ron. Pero bakit? Bigla, ang galit ay napalitan ng pamilya na sakit. Ang sakit ng paglisan. Naalala niya ang umagang iyon, 9 na taon na ang nakalipas. Pagkagising niya, wala na si Amara. Ang nga damit niya, ang nga gamit niya, lahat ay nawala. Walang sulat. Walang paliwana. Para siyang isang bula na bigla na lang naglaho. Naalala niya ang nga buwan ng paghahanap. Ang bawat tawa sa telepono na hindi sinasagot. Ang bawat pagbisita sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Naalala niya ang gabi-gabing patulo sa isang kama na biglang naging napakalamig at napakalawa. Naalala niya ang sakit, ang pagkalito, ang dahan-dahang pagtanggap na iniwan na siya ng babaeng pinakamamahal niya. At ngayon, malalaman niya sa lahat ng panahon iyon, hindi na lang siya nawala. Mayroon pa siyang 4 na piraso ng kanyang pagkatao na ipinakay sa kanya. Iniwan mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng sakit. Iniwan mo ako nang walang anumang salita. Amara. Hinanap kita. Diyos ko, alam mo kung gaano kita hinanap. At ngayon sasabihin mo sa akin na wala akong karapatan? Nag-iwas ng tingin si Amara. May madahilan ako. Bosaha. Madahilan. Umabante si Mateo. Anong dahilan ng sapat para ipakayit ang isang amo sa kanyang maanak? Pero, hindi ka nakulang sa akin. Kalayaan. Hindi kita kailanman ikinukulong. Ano? Amara. Ano? Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatayong roon, ang kanyang mabraso ay nakayakap sa sarili, isang pader sa pagitan nilang dalawa. Tinitigan siya ni Mateo, at sa isang iglap, ang sakit at galit ay nawala, at isang bagong damdamin ang pumalit. Determinasyon. Ang pamilya na pakiramdam na iyon kapag may isang bagay siyang gusto. Ang pakiramdam na natula sa kanya para palaguin ang kumpanya ng kanyang ama.
Ang pakiramdam ng isang CEO na nakakita ng isang layunin. Hindi ako alis, deklara niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit mas mapanganib. Napatingin sa kanya si Amara. Nagulat. Narinig mo ako, sabi ni Mateo. Hindi ako alis sa resort na ito. Magbubo ako ng kwarto. Magbubo ako ng 10 kwarto. Bibilhin ko ang buong hacienda na ito kung kinakailangan. Pero hindi ako alis hanggat hindi ko nakikilala ang mga anak ko. Nakita niya ang pagkasinda sa mukha ni Amara. Pero bago pa man ito makapagsalita, kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone. Idinayal niya ang numero ng kanyang pinakakatiwalaang assistant, David. Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. May kailangan ako. Sir Mateo. Anong may paglilingkod ko? Gusto kong malaman ang lahat, utos ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakita pa rin kay Amara. Amara liwewe. Ang nakalipas na 9 na taon. Lahat. Ang negosyo niya, ang nga ari-arian niya, ang nga taong nakakasalamuhan niya. Gusto ko ngang isang kumpletong report sa mesa ko bukas ng umaga. Naiintindihan mo? Yes, sir. Agad ko pong sisimulan. Ibinaba ni Mateo ang telepono. Nakita niya ang reaksyon ni Amara. Ang takot. Ang galit. Ang pagkasuklam. Ito ang pamilya na laro ng pangyarihan. Isang laro na alam niyang pareho silang marunong laruin. Akala niya, iyon na ang huling salita. Pero nakamali siya. Huminga ng malalim si Amara, at nang maksalita siya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Isang lamig na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Mateo. Umalis ka na, Mateo. Sabi niya. Binibikas ang bawat salita ng may diin. Wala kang babalikan dito. Tumigil siya sandali, at tinitigan siya sa mata. Lalo na ang ina mo. Lalo na ang ina mo. Ang salitang iyon. Binitiwan niya ang iyon kagabi na parang isang bombang walang ingay. Ngunit ang pagsabo ay patuloy na umugong sa isipan ni Amara hanggang kinaumagahan. Mula sa bintana ng kanyang opisina, tanaw niya ang halos buong Hacienda Paraiso. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang mayos na hanay nga puno ng ubas. Ang makukulay na bulaklak sa hardin. Ang aso na tubig sa swimming pool. Ito ang mundong binuo niya mula sa wala. Ang kanyang kaharian. Ang kanyang ligtas na lugar. Ngayon, ang lugar na ito ay parang isang hawla. Isang magandang hawla, pero hawla pa rin. Dahil nandito si Mateo. Hindi siya umalis. Gayang kanyang sinabi, kumuha siya ng isang sweet. At sa buong umaga, pakiramdam ni Amara ay may isang anyong nakabantay sa bawat kilo niya. Bawat paktawang ng kanyang mga anak ay tila umaabot sa kinaroroonan nito. Nakita niya ito ngayon, nakatayo malapit sa palaruan. Pinamamasdan nito ang kanyang mga anak mula sa malayo. Hindi ito lumalapit, tila naalangan. Nakita niya ang pananabi sa mga mata nito, isang pananabi na nadulot ng kakaibang kiro sa dibdib ni Amara. Sina Mix at Manny ay naglalaro ng habulan, ang kanilang sigawan ay puno ng enerhiya. Si Marco ay tahimik na nakaupo sa ilalim ng isang puno, nagdo-drawing. Si Maria naman ay nag-aalaga ng isang pusang ligaw. Ang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang pamilyang hindi kumpleto. Biglang napansin ni Manny si Mateo. Huminto ito sa pagtakbo at tinitigan ang malalaki, ang kanyang ulo ay nakatago. Siniko niya si Mix. Pareho silang napatingin sa direksyon ni Mateo. Nakita ni Amara kung paano ngumiti si Mateo sa kanila. Isang maliit, alanganing ngiti. Itinaas pa nito ang kamay para kumawi. Ngunit ang mga bata, nakaramdam ng tensyon mula sa kanilang kahapon, ay nakatingginan lang at mabilis na tumakbo palayo. Pabalik sa direksyon ng kanilang bahay. Naiwan si Mateo na nakababa ang kamay sa hangin, ang ngiti ay dahan-dahang nawala sa kanyang labi. Isang bahagi ni Amara ay nakaramdam ng tagumpay. Mabuti nga sayo, sabi ng isang tinik sa kanyang isip. Hindi mo kayang bilhin ang pagmamahal nila. Ngunit may isa pang bahagi. Isang napakaliit na bahagi. Na nakaramdam ng awa. At kinamuhian niya ang sarili niya para doon. Napailing siya at pilit na ibinali ang atensyon sa mga papeles sa kanyang lamesa. Nga booking. Nga order mula sa mga supplier. Ang normal na takbungan niyang buhay. Kailangan niyang kumapit dito. Kailangan niyang ipaalala sa sarili na kaya niyang patakbuhin ang mundong ito nang wala. Isang bahagi ni Amara ay nakaramdam ng tagumpay. Mabuti nga sayo, sabi nga isang tinik sa kanyang isip.
Hindi mo kayang bilhin ang pagmamahal nila. Ngunit may isa pang bahagi, isang napakaliit na bahagi, na nakaramdam ng awa. At kinamuhian niya ang sarili niya para doon. Napailing siya at pilit na ibinali ang atensyon sa mga papeles sa kanyang lamesa. Mga booking. Mga order mula sa mga supplier. Ang normal na takbo ng kanyang buhay. Kailangan niyang kumapit dito. Kailangan niyang ipaalala sa sarili na kaya niyang patakbuhin ang mundong ito nang wala. Nang wala siya. Bago pa man niya mahanap muli ang kanyang konsentrasyon, isang tuno ang pumunit sa katahimikan ng hacienda. Isang tuno na hindi nababagay sa lugar na ito. Ang ugong ng isang mamahaling makina ng sasakyan. Kumunot ang no ni Amara. Hindi iyon ang tunog ng kanilang nga service fan o ng nga sasakyan ng nga supplier. Ito ay mas malalim, mas makinis, mas mayaman. Tumayo siya at muling dumungaw sa bintana. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang pangunahing daan papasok sa resort. Isang makinang na itim na sedan, isang modulong nakikita lang niya sa magamagasin, ang dahan-dahang gumagalaw papunta sa lobby. Ang sikat ng araw ay tumatama sa bintana nito, na nagbabalik ng isang nakakasilaw na liwanag, na parabang isang hudyat na mayroong isang bagay na makapangyarihan ang darating. Biglang nanlami ang magamay ni Amara. May isang masamang kutob na gumapang sa kanyang sikmura. Ang pagdating ni Mateo ay isang bagyo. Pero ang kutob niya ay nagsasabing, ito ang kulo at kidlat na kasunod ng bagyo. Hindi niya namalayang naglalakad na pala siya palabas ng opisina. Ang kanyang ngapa ay may sariling isip, dinadala siya papunta sa lobby. Ang kanyang matauhan ay tila nakakagulo, na mamadaling ayusin ang kanilang sarili. Nakita niya si Nena na kinakabahang pinupunasan ang salamin ng front desk. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng pasukan. Mabilis na lumabas ang isang driver na naka-uniforme para buksan ang pinto sa likuran. Unang lumabas ang isang sapatos. Isang itim, napakamahal na stiletto na tumapa sa batong sahi ng hacienda Paraiso na parabang dinudungisan nito ang lupa. Pagkatapos, dahan-dahang lumabas ang isang babae. Hindi ito gaanong nagbago. Ang kanyang buhok ay may mahibla ng puti, ngunit maayos pa rin itong nakapusot. Ang kanyang postura ay tuwid, na parabang may isang koronang nakapatong sa kanyang ulo. Ang kanyang damit ay simple ngunit elegante, isang kulay krema na blusa at itim na palda na sumisigang ng yaman. Ngunit ang mukha niya ay eksakto kung paano ito naalala ni Amara sa kanyang ngebangungot. Mapamataas, malami, at may mga matang kayang tumingin sa iyo para bang isa ka lang alikabo sa ilalim ng kanyang sapatos. Doña Esmeralda de Alba. Nanigas si Amara sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng hangin ay muling nawala sa kanyang ngabaga. Ang babaeng ito. Ang babaeng dahilan kung bakit siya tumakas. Ang babaeng natulak sa kanya na maktago ng 9 na taon. Ang orihinal na multo ng kanyang nakaraan. Nasimulang maglakad si Doña Esmeralda papasok sa lobby. Ang kanyang nga mata ay mabilis na sinuri ang paligid, hindi na may paganga, kundi may pagusga. At pagkatapos, ang mamatang iyon ay dumapo kay Amara. Para sa isang segundo, walang nagbago sa ekspresyon ng matandang babae. Ngunit nakita ito ni Amara. Isang maliit na paniningkit na mata. Isang halos hindi mahahalata na paangat ng isang kilay. Isang tingin na nagsasabing, ikaw, buhay ka pa pala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Amara ay biglang naginit at naging galit. Hindi. Hindi na siya ang babaeng tumakbo noon. Ito ang kanyang teritoryo. Ito ang kanyang tahanan. Itinuwid niya ang kanyang likod at sinalubong ang tingin ng donya. Hindi siya magsasalita hanggat hindi ito ang unang nagsasalita. Ma'am, welcome po sa Hacienda Paraiso. Bati ni Nena. Nangingini ang boses. Hindi pinansin ni Doña Esmeralda si Nena. Ang kanyang mamata ay nakapako pa rin kay Amara. Mama! Ang tawag ay namula kay Mateo, na ngayon ay mabilis na naglalakad papunta sa kanila mula sa direksyon ng hardin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Anong ginagawa ninyo dito? Nang marinig ang boses ng anak, saka lamang inalis ni Doña Esmeralda ang tingin kay Amara. Ngumiti ito kay Mateo, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang nga mata. Hindi mo ba ako yayakapin, anak? Mabilis na yumakap si Mateo sa kanyang ina. Nagulat lang po ako. Sana'y nasabi kayo para nasundo ko kayo. Gusto kitang sorpresahin, sabing gandonya, hinahaplos ang braso ng anak habang ang kanyang nga mata ay muling lumingon kay Amara. Ngunit mukhang ako ang nasorpresa. Tumingin siya sa paligid. Anak,
Ano ang ginagawa natin sa lugar na ito? Umuwi na tayo. Ang bawat salita ay isang insulto. Isang palabas na pagama sa lahat ng pinahirapan ni Amara. Pero bago pa man siya makasagot, isang grupo ng maliliit na boses ang narinig niya. Mama, may bisita po ba tayo? Tanong ni Maria, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Amara, kasama ang 3 pa niyang kapatid. Na-curious sila sa mamahaling sasakyan. Doon, sa harap ng lobby, sa ilalim ng umagang araw, sa unang pagkakataon ay nakita ni Doña Esmeralda de Alva ang kanyang 4 na apo. Huminto ang mundo. Ang maskara ng pagiging kalmado ng Doña ay nabasa. Ang kanyang bibig ay nakikitang bumuka. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng pagamak, ay ngayon ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Ang kanyang tingin ay mabilis na lumipat mula kay Migs, papunta kay Manny, kay Marco, at kay Maria. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo, na parabang naghahanap ng kasagutan, at sa huli, ang kanyang nga mata ay bumalik kay Amara. Ang tingin na iyon, hindi na ito pagamak. Hindi na ito pagusga. Ito ay puro galit. Isang nanlilisi. Walang halong galit na parabang gusto siyang sunugin ng buhay sa kanyang kinatatayuan. Bumaling si Doña Esmeralda kay Mateo, ngunit ang bawat salita ay malinaw na para kay Amara. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig, ngunit ngayon, ito ay may talim na parang isang patalim. Mateo, kailangan nating linisin ang gulo na ito. Agad. Ang boses ng kanyang ina ay parang isang matalas na yelo na tumusok sa gitna ng naapoy na tensyon sa lobby. Ang salitang gulo. Isang gulo. Ganon lang kung ituring ng kanyang ina ang 4 na maliliit na bata ngayon ay nakatingin sa kanila ng may pagtataka. Ang kanyang nga anak. Nakita ni Mateo ang paiting ng panga ni Amara. Nakita niya ang epoy na muling naalap sa mga mata nito. Ito ang unang pagkakataon na makita niya itong muli, ngunit alam niya, isang maling galaw lang, isang maling salita pa, at sasabo ang lahat. Dito, sa harap ng kanyang mga empleyado, sa harap ng kanilang mga anak. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Ina, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Iginaya niya ang ina palayo sa grupo ni na Amara. Kailangan nating mag-usap. Nang pribado, tumingin siya kay Amara. Mari mo ba kaming bigyan ng isang silid kung saan kami pwedeng makusap? Ang tanong ay isang pakiusap. Ngunit isa ring pag-amin na nasa teritoryo siya nito. Tumango si Amara. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Sumenyas siya kay Nena, mabilis na umintindi. Dinala sila ni Nena sa isang maliit na meeting room. Sa buong paglalakad, hindi naksalita si Doña Esmeralda, ngunit ramdam ni Mateo ang bigat ng kanyang dipaksa ngayon. Nang makapasok sila at may sara ang pinto, hinarap siya nito. Isang gulo. Mateo, ulit ng kanyang ina, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pakasuklam. Pagkatapos ng 9 na taon, ito ang ibabalita mo sa akin? Nakaroon ka ang 4 na bastado sa isang babaeng hindi natin kilala ang pinanggalingan. Huwag ninyo silang tawaging ganyan, sagot ni Mateo, ang kanyang pasensya ay unti-unti nang naubos. Mga anak ko sila. At ano ang plano mo? Tanong ng Donya, para bang hindi narinig ang kanyang sinabi. Isang eskandalo? Iyan ba ang gusto mo? Ang pangalan nga de Alva na mabahiran ngang putik dahil sa isang pagkakamali mo nun? Hindi sila pagkakamali, giit ni Mateo. Tumawa ang kanyang ina, isang tawang walang kagalakan. Huwag kang maging sentimental, Mateo. Lumaki ka sa mundong ito. Alam mo kung paano ito gumagana. Reputasyon. Legasya. Iyan ang mahalaga. Ang babaeng iyan ay isang pagkakamali. At ang mabatang iyon. Sila ang resulta ng pagkakamaling iyon. Lumapit ito sa kanya. Ayusin natin ito. Bibigyan natin sila ng pera. Isang halaga hindi nila kayang kitain sa buong buhay nila. Sapat na para mabuhay sila ng comfortable at hindi na muling magpakita sa atin. At pagkatapos, uwi tayo sa Maynila ay kakalimutan nating nangyari ang lahat ng ito. Iyon na iyon. Ang huling salita. Ang solusyon ng Magada Alpha. Pera. Kapangyarihan. Burahin ang problema. Sa sandaling iyon, hindi ang CEO ng The Alva Corporation ang nasa isip ni Mateo. Ang nakikita niya ay ang mukha ng 4 na bata. Ang seryosong mukha ni Mix na kapareho niya. Ang malikot na ngiti ni Manny. Ang mahihiyain at artistikong si Marco. At ang mamatang iyon ni Maria,
mematang puno ng kuryosidad. At naalala niya si Amara. Naalala niya hindi lang ang ganda nito, kundi ang kanyang tapang. Naalala niya ang isang gabi sa isang party, kung saan isang makapangyarihang business associate ang naging bastos dito. Hindi ito umiyak o nagtago. Hinarap nito ang lalaki, tinitigan sa mata. At sinabi sa isang kalmadong boses, hindi ako isa sa magalaruan mo. Ang babaeng iyon. Ang babaeng hindi kailanman yumukot sa kahit sino. Iyon ang babaeng minahal niya. Ang babaeng nagbigay sa kanya ang 4 na anak. At ngayon, hinihiling ang kanyang ina na talikuran niya ang nga ito. Hindi, sabi ni Mateo. Ang salita ay simple ngunit matatak. Napahinto ang kanyang ina. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi, ulit ni Mateo. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tinitigan niya ang kanyang ina bilang isang anak na masunurin, kundi bilang isang lalaking may sariling paninindigan. Hindi sila isang problema na kailangang ayusin. Hindi sila isang gulo na kailangang linisin. Sila ang pamilya ko. Wala kang alam sa pagiging pamilya. Mateo. Tama kayo, paksang-ayon ni Mateo. Wala nga akong alam. At kasalanan ko iyon. Kasalanan ko na nawala ako sa buhay nila ng 9 na taon. Pero hindi na maulit iyon. Pananagutan ko sila. Mananatili ako rito. Ang gulat sa muhang kanyang ina ay dahan-dahang napalitan ng galit. Kinakalaban mo ba ako, Mateo? Para sa babaeng iyon. Hindi ko kayo kinakalaban, ina, sabi ni Mateo, mas kalmado na ngayon. Pinipili ko ang maanak ko. Tumalikod si Mateo at iniwan ang kanyang ina na nakatayong roon, nagisa at natalo sa unang pagkakataon. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa opisina ni Amara. Hindi na siya kumatok, binuksan niya lang ang pinto. Nakatayo si Amara malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang kanyang mga braso ay nakayakap sa sarili. Isang postura ang patatanggol. Umalis na kayo, sabi nito, hindi man lang lumilingon. Umalis na kayong dalawa. Hindi ako aalis, sabi ni Mateo. Doon lang ito lumingon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pakingat. Ano na naman ito, Mateo? Isa na namang laro? Good cop, bad cop? Padadala mo ang nanay mo para takutin ako. Tapos ikaw ang magiging tagapagligtas? Umiling si Mateo. Lumapit siya. Ngunit huminto nang may ilang talampakan pa ang pagitan nila. Wala akong kinalaman sa pagdating niya. At hindi ako sang-ayon sa mga sinasabi niya. Tumawa si Amara, isang tawang punong pipe. Talaga. Mahirap paniwalaan. Alam ko. Paamin ni Mateo. Pero toto. Amara, hindi ko hahayaan na saktan ka niya. O ang nga anak natin. Babantayan ko kayo. Tinitigan siya ni Amara, ang nga mata nito ay nagsusuri, naghahanap ng anumang senyales ng kasinungalingan. At bakit ko paniniwalaan iyan? Dahil isa kang alpha? Dahil kaya mong gawin ang lahat? Ito ay isa lang paraan para makuha ang gusto mo. Isang power play. Ang kanyang nga salita ay tumama. Ngunit hindi siya nasaktan. Naintindihan niya. Naintindihan niya kung bakit ganito ang tingin nito sa kanya. Kailangan niyang patunayan. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Ngunit para sa ngayon, kailangan niyang sabihin ang dapat niyang sabihin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amara. Ang nga matang minsan ay tiningnan siya ng may pagmamahal, at ngayon ay puno ngang pakdududa. Manalo man ako o matalo, lalaban ako, Amara, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ang isang determinasyong ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Para sa mga anak natin. Kahit ayaw mo. Ang nga sumunod na araw sa Hacienda Paraiso ay parang isang sayaw sa ibabaw ngang gabasa na buta. Ingat ang bawat hakbang. Puno ngang tensyon ang bawat hininga. Hindi umalis si Doña Esmeralda. Kumuha rin itong sarili niyang villa, at ang presensya niya ay parang isang malamig na ulap na bumalo sa buong resort. Si Mateo naman ay tumupat sa kanyang sinabi. Nananatili siyang isang anino sa paligid, laging nakamasit, laging naghihintay ngang pagkakataon. Pinilit ni Amara na ibalik sa normal ang lahat. Para sa kanyang nga anak. Para sa kanyang nga empleyado. Para sa kanyang sarili. Ngunit paano magiging normal ang lahat kung ang bawat sulok ng kanyang paraiso ay may nakitang marami mula sa kanyang nakaraan? Isang hapon, habang abala siya sa pagsusuri ng lingguhang ulat sa kanyang opisina, narinig niya ang masayang tawanan mula sa labas. Tawanan ng kanyang ga-anak na lalaki. Ngunit may kasama itong isang boses na mas malalim.
Boss ni Mateo. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang ballpen. Hindi niya mapigilan ang sarili. Sumilip siya sa bintana. Naroon sila sa damihan. Si Mateo, na nakasuot ng isang simpleng itim na t-shirt at maong isang kaswotang hindi niya kailanman nakitang suot nito noon ay sinusubukang turuan sina Migs at Manny kung paano magpasa ng bola ng basketball. Hindi ganyan, Migs. Kailangan mong i-bounce, naririnig niyang sabi ni Mateo, medyo naalangan. Tingnan mo. Sinubukan ni Mateo na mag-dribble, ngunit halatang hindi siya sanay. Ang bola ay tumalbo ng hindi pantay at tumama sa kanyang paa. Napatawa si Manny. Hindi po kayo marunong. Nakita ni Amara ang pamumula ng tainga ni Mateo. Medyo kinalawang lang. Pasa mo sa akin, Manny. Ibinato ni Manny ang bola. Sinalo ito ni Mateo ng medyo lampa. Sinubukan niyang i-shoot ang bola sa isang ring na nakakabit sa isang puno. Ngunit sa halip na pumasok, ang bola ay tumama sa gilid ng board, tumalon ng malakas, at lumipat sa ibang direksyon. Diretso sa hilera ng kanyang pinakamamahal na bougainvillea. Crash! Ang tunog na basa na paso ay parang isang putok ng baril sa tahimik na hapon. Napapikit si Amara. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Pakmulat niya. Nakita niyang nakatayo si Mateo na parang isang estatwa, nakatingin sa basa na paso na dati ay naglalaman ng kanyang paboritong fuchsia bougainvillea. Ang nga bata ay natahimik. Isang pamilya na inis ang gumapang sa dibdib ni Amara. Hindi lang iyon isang paso. Simbolo iyon ng kaayusan, ng kapayapaan, ng lahat ng bagay na sinisira niya sa pagdating niya. Lumabas siya ngang opisina. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit ang kanyang nga mata ay nag-apoy. Ano ang nangyayari dito? Tanong niya. Mama. Sabay-sabay na sabi ngang bata. Pasensya na. Sabi ni Mateo, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ako. Hindi ko sinasadya. Babayaran ko. Hindi kailangan, malamig na sagot ni Amara. Tumingin siya sa mga anak niya. Maanak, pumasok na muna kayo sa loop. Oras na para sa merienda. Mabilis na tumalima ang mga bata. At naiwan silang dalawa ni Mateo, kasama ang basa na paso. Pakalipas ng ilang oras, habang nakmamerienda ang nga bata sa hardin, muling lumitaw ang isa pang multo. Si Doña Esmeralda, na may dalang isang platito nga mamahalin cookies. Para sa maapo ko, sabi nito, ang ngiti ay matamis ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. Umupo ito sa tabi ng mga bata. Alam niyo ba, ang papa ninyo ay hindi talaga magaling sa sports. Pero napakagaling niya sa negosyo. At sa pagpili ng tamang kasama sa buhay. Napatigil si Amara sa paglalagay ng guitse sa baso. Naalala ko tuloy si Isabela, Mateo, patuloy ngaw niya. Ang kanyang boses ay parang pamilya na kwento. Naalala mo ba siya, anak? Ang anak ni Don Federico. Napakabait na bata. Maganda, matalino, galing sa isang mabuting pamilya. Bagay na bagay sana kayo. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa balat ni Amara. Isang paalala. Isang insulto. Ginagawa niya ito sa harap ng kanyang na anak. Ipinapamuha sa kanya kung saan siya lugar. Hindi na niya natis. Tapos na ang merienda, sabi niya, mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Pumasok na kayo at mahugas ng kamay. Nang gabing iyon, hindi makatulo si Amara. Ang masalita ngang donya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Nakpasya siyang maglakat-lakat sa labas, para damhin ang malamig na hangin ng gabi. Ang buong hacienda ay tahimik. Ngunit nang mapadaan siya sa maliit na bodega kung saan nakatago ang mga gamit sa hardin, may napansin siyang isang maliit na ilo. Dahan-dahan siyang lumapit, naktatago sa mga anino. Sumilip siya sa nakabukas na pinto. At doon, nakita niya si Mateo. Nakaluhod ito sa sahig. Ang manggas ang kanyang mamahalin polo ay nakatupi hanggang siko. Sa harap niya, nakapatong sa isang lumang kahoy na mesa, ay ang sirang bisikleta ni Manny. Nasira ito noong isang linggo pa at hindi pa niya nagagawang ipayos. May hawak si Mateo na isang maliit na wrench. Ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon. Walang bakas ng aroganteng CEO sa kanyang muha. Ang naroon lang ay isang lalaki na nasa ilalim ng isang mahinang bumbilya. Ay matiyagang inaayos ang kadena ng isang maliit na bisikleta. Hindi niya alam na may nanonot sa kanya. Napahawa si Amara sa kanyang dibdib. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanya.
Isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng galit at takot. Kilig. Isang munting kislap ng mainit at pamilyar na pakiramdam. Ang parehong pakiramdam na naramdaman niya noong una silang nakakilala. Noong inayos nito ang sirang strap ng kanyang bag sa gitna ng isang abalang kalye. Noong hinintay siya nitong 3 oras sa labas ng kanyang unibersidad dahil gusto lang niyang makita. Pinilit niyang pawiin ang pakiramdam na iyon. Isang ilusyon lang ito. Isang palabas. Ginagawa lang niya ito para makuha ang loob ng magabata. Tumalikot na siya para umalis, ngunit may narinig siyang mayaba. Napatigil siya at mabilis na nagtago sa likod ng isang malaking halaman. Hindi si Mateo ang lumabas. Si Doña Esmeralda. Dire-diretso itong naglakad papunta sa bodega. Mateo, anong ginagawa mo diyan sa dilim? Tanong ng Doña, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Inaayos ko lang po ang bisikleta ni Manny, sagot ni Mateo, hindi man lang tumitingin mula sa kanyang ginagawa. Sumilip ang Doña sa loob. Bakit mo ginagawa iyan? Pwede mo namang bilhan ang bata ng 10 bagong bisikleta bukas. Ipawi mo na lang iyan sa matauhan dito. Huminto si Mateo sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap ang ina. Sa dilim, hindi makita ni Amara ang ekspresyon nito, ngunit narinig niya ang pagod sa boses nito. Ina, may mabagay na hindi nabibili ng pera, sabi ni Mateo. Isang mahabang katahimikan. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo kanina? Malamig na sabi ng Donya. Tungkol kay Isabela? Tinawagan ko siya. Pupunta siya rito bukas para bisitahin tayo. Nanigas si Amara sa kanyang pinatataguan. Pupunta si Isabela dito. Sa kanyang paraiso. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Mateo, may bahid ng inis sa kanyang boses. Para ipaalala sa iyo kung ano ang dapat, Mateo. Kung ano ang tama para sa ating pamilya, sagot ng Donya. Hindi ito ang buhay mo. Ang babaeng iyon. Hindi siya ang nararapat para sa iyo. Itigil mo na ang kahibangan nito bago pa mahuli ang lahat. Muli. Isang mahabang katahimikan. Naghihintay si Amara sa isasagot ni Mateo. Umaasa. Natatakot. At pagkatapos, narinig niya ang sagot nito. Isang sagot na parehong nabigay sa kanya ng paasa at nabaon sa kanya sa mas malalim na pagdududa. Ina. Hindi ito ang tamang paraan. Ang salitang iyon. Ang tono. Para kay Amara na nakatayo sa dilim. Napuno ngalit at paghihinala, iisa lang ang kahulugan nito. Hindi niya sinabing, Ina, mali ka. Ang sinabi niya ay, hindi ito ang tamang paraan. Isang kasunduan. Isang pakikipagsabuatan. Para kay Amara, malinaw na ang lahat. Mag-ina sila. Makakampi sila. Baka hindi sila sang-ayon sa paraan, ngunit isa lang ang kanilang layunin, ang makuha ang gusto nila. At sa huli, siya at ang mga anak niya ang magiging talunan. Hindi na niya hinintay na marinig ang kasunod. Dahan-dahan. At sa pinakatahimik na paraan, tumalikot siya at naglakad palayo, pabalik sa kanyang bahay. Ang kaunting kislap nga init na naramdaman niya kanina ay tuluyan ng namatay. Ang natira na lang ay ang mapat na lamig ng katotohanan. Kinabukasan, si Amara ay naging isang anino sa sarili niyang paraiso. Ang bawat magandang umaga mula sa kanyang magatauhan ay sinasagot niya ng isang pilit na ngiti. Ang bawat halik at yakap mula sa kanyang mga anak ay tinutugunan niya, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Lumikas siya nga isang pada sa paligid niya. Isang pada na gawa sa mga papeles, matawa sa telepono, at abalang trabaho. Iniwasan niya si Mateo sa buong araw. Nabigay siya utos sa front desk na kung mayroon itong kailangan, idaan na lang sa kanila. Ang kanyang tanghalian ay ipinadala niya sa opisina. Hindi siya lumabas, hindi siya nagbigay ng pagkakataon, dahil kung makikita niya ito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang galit ay kumukulo sa loob niya. Sariwa at mainit. Ang imahe ni Mateo at ng ina nito, na makasabwat sa dilim, ay nakatata sa kanyang isipan. Ang plano nila. Ang pagdating ni Isabela. Ang masalitang. Hindi ito ang tamang paraan. Hapon na nang tuluyan nang masira ang kanyang pag-iwas. Papadilim na sa labas. Ayusin na sana niya ang kanyang magamit para umuwi nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay isang pinahalong pakalito at pakabigo. Amara, ano ba ang problema? Buong araw mo akong iniwasan. Hindi mo sinasagot ang matawa ko.
Hindi siya sumagot. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng magamit sa kanyang lamesa. Kahapon. Akala ko. Simula ni Mateo. Akala ko mayroon ng nababago. Doon na napuno si Amara. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak niyang folder at hinarap ito. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang malabi. Nababago? Tama ka, Mateo. May nabago nga, sabi niya. Naging malinaw na sa akin ang lahat. Kumunot ang no ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko kayo kagabi, sabi ni Amara, ang bawat salita ay may diin. Sa bodega. Narinig ko ang usapan ninyo ngang ina mo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Mateo. Ang pagkalito ay napalitan ng pag-alala. Amara, hindi mo naintindihan. Pero naintindihan ko, putol niya, ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig sa pinipigilang galit. Naintindihan ko ng husto. Ang pagdating ni Isabela, ang pagpapaalala sa iyo kung ano ang tama para sa pamilya. At ang sagot mo? Ina, hindi ito ang tamang paraan. Hindi ina. Mali ka. Hindi ina. Tigilan mo na. Kundi, hindi ito ang tamang paraan. Ibig sabihin, sang-ayon ka sa layunin niya. Hindi ka lang sang-ayon sa pamamaraan. Hindi iyan totoo. Tanggi ni Mateo. Ang kanyang boses ay tumaas na rin. Sinusubukan ko lang siyang pigilan sa paraang hindi na lalong lalala ang gulo. Gulo? Halos mapasiga si Amara. Gulo pa rin ba ang tingin ninyo sa amin? Sama anak ko? Isang gulo na kailangang ayusin? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Pero iyan ang naririnig ko. Sumugot siya palapit. Tapusin na natin ito, Mateo. Umuwi ka na. Umuwi na kayo ina mo. Iwan niyo na kami sa paraiso. Dahil sa bawat minutong nandito kayo, ginagawa ninyo itong isang impyerno. Hindi ako alis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Sigaw ni Mateo pabalik, ang kanyang sariling pasensya ay tuluyan nang nawala. Bakit ka ba ganito? Bakit ka umalis nun? Kung mayroon kang galit sa ina ko, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang ginawa niya sa'yo? Sabihin mo sa akin ang tunay na dahilan. Ang tanong na iyon. Ang tanong na iyon ang tuluyang bumasa sa pada na itinayo niya sa loob ng 9 na taon. Ang galit, ang sakit, ang takot, ang lahat ng emosyong ipinakait niya sa sarili ay biglang sumabo. Ang kanyang mata ay nanlabo dahil sa maluhang hindi niya kayang pigilan. Napahabang siya patras, napasandal sa kanyang lamesa, na parabang ang kanyang mga tuhod ay hindi kayang suportahan ang bigat ng kanyang katawan. Ang tunay na dahilan? Ulit niya. Ang kanyang boses ay basa at puno ng pait. Gusto mong malaman ang tunay na dahilan? Isang hikbi ang kumawala sa kanyang ngalabi. Gabi bago ako umalis, nagsimula siyang makwento, ang kanyang tingin ay malayo, bumabalik sa isang gabing matagal na niyang sinubukang kalimutan. Katatanggap ko lang ng balita. Buntis ako, Mateo. Buntis ako sa iyo. At masaya ako. Natatakot, pero napakasaya ko. Pupuntahan sana kita para sabihin sa iyo. Napahinto siya. Humingan ng malalim. Pero bago ako makarating sa iyo, narinig ko siya. Ang ina mo. May kausap siya sa telepono sa library. Akala niya walang nakakarinig. Ang masalita ay lumabas na parang lason. Hindi ko malilimutan ang mga sinabi niya. Kailangan nating ayusin ang problema. O ang babaeng iyon. Isang kahihiyan sa pamilya. Bigyan na lang ang pera para mawala. Isang pagkakamali na kailangan nating siguraduhin hindi na makakagulo pa. Tumingin siya kay Mateo, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang sakit ng karaan ay kasing sariwa ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Buntis ako nun, Mateo. Buntis ako at narinig kong pinaplano ngang nanay mo na ipatapon ako na parang isang basura. Narinig kong tinawag niya ang magiging anak natin na isang pagkakamali. Ano ang inaasahan mong gawin ko? Manatili at hintayin na lang na ayusin niya kami? Ang kanyang boses ay umaya sa isang desperadong siga. Kaya ako tumakas. Tumakas ako hindi dahil sa iyo, kundi para iligtas ang mga anak ko mula sa kanya. Mula sa inyo. Iyon ang tunay na dahilan. Ang opisina ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang tuno lang ng kanyang mahikbi ang maririnig. Si Mateo ay nakatayo ron, na parabang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang bibig ay nakikitang nakawang. Ang galit sa kanyang mga mata ay tuluyan nang nawala,
napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang ganap na pakabigla. Hindi. Bulong niya. Umiling. Hindi iyan toto. Hinding-hindi iyon gagawin ng ina ko sa'yo. Itinanggi niya ito. Ngunit sa isang kisap mata, bago pa man niya ito sabihin, nakita ito ni Amara. Ang isang munting pag-alinlangan sa kanyang mata. Ang salita ni Amara ay humampas kay Mateo na parang isang malaking alon. Tinangay nito ang lahat ng galit. Tinangay nito ang lahat ng pakalito. Ang natira ay ang malamig at matalim na bato ng katotohanan. Hindi. Bulong niya, ngunit ang masalita ay walang bigat. Isang pagtanggi na kahit siya ay hindi naniniwala. Dahil sa gitna ang kanyang pagkakabigla, may isang bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing, posible. Posibleng gawin iyon ng kanyang ina. Ang kanyang ina, na ang buong buhay ay nakasentro sa pagpapanatili ng imahe at legasiya ng pamilya de Alpha. Ang kanyang ina, na kayang maging malupit sa ngalan ng tama. Tinitigan niya si Amara. Ang babaeng matapang at palaban ay nawala. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng basag, nasasaktan, at muling binubuhay ang isang bangungot. Ang ngaluha nito ay hindi para sa kanya, kundi para sa isang bersyon ng sarili nito, isang batang buntis na babae na narinig ang pinakamasakit na mga salita sa pinakamasayang araw ng buhay niya. Isang matinding kiro ang gumuhit sa dibdib ni Mateo. Isang kiro ng pagsisisi. Amara, ako. Nagsimula siyang lumapit. Ang kanyang makamay ay nakaunat. Gustong aluin ito, gustong pawiin ang sakit. Ngunit si Amara ay napaurong, na parabang ang kanyang paglapit ay isang apoy na nakakapaso. Huwag, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Huwag mo akong hawakan. Ang patanggi nito ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Puno ang gulo ang isip ni Mateo. Kailangan niyang makausap ang kanyang ina. Kailangan niyang marinig ang panik nito. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Mag-usap kami, sabi niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay Amara. Tumalikot siya at mabilis na lumabas ng opisina. Hindi siya kumatok sa villa ng kanyang ina. Pumasok siya ng dire-diretso na parang isang bagyo. Natakpuan niya si Doña Esmeralda sa sala, kalmadong nakbabasa ang isang libro, may isang tasa ang tasa tabi nito. Tumingala ito nang pumasok siya. Nagulat siya sa kanyang biglaang pagdating. Mateo? May problema ba? Tanong nito. Totoo ba? Tanong ni Mateo, walang paligoy-ligoy. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Kumunot ang nungang Donya. Ang alin ang totoo? 9 na taon na ang nakakaraan. May tinawagan kayo. Isang gabi. Pinag-usapan ninyo ang tungkol sa isang problema. Isang babae na kailangang ayusin dahil isa siyang kahihiya sa pamilya. Inulit ni Mateo ang salita, at ang bawat isa ay parang lasong lumalabas sa kanyang bibig. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Ang kalmadong ekspresyon ay nawala, napalitan ng gulat. At pagkatapos ay pakaunawa. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ni Mateo. Ines. Narinig niya pala, sabing Donya, na parabang kinukumpirma ang pinakamataas na takot ni Mateo. Ang babaeng iyon. Palagi siyang nakikinig sa mga usapan hindi para sa kanya. Kaya totoo nga? Hindi makapaniwalang tanong ni Mateo. Talagang plinano ninyo. Hindi niya masabi ang mga salita. Biglang tumayo ang kanyang ina. Hinarap niya ito, at ang mata nito ay nag-apoy sa galit. Isang malaking hindi pagkakaunawaan, Mateo. Oh, mayroon akong tinawagan. Oh, sinabi ko ang nga bagay na iyon. Pero hindi siya ang tinutukoy ko. Ano? Ang pinsan mong si Richardo. Naalala mo ba siya? Ang anak ni Tita Elena. Nabuntis niya ang isa sa kanilang nga katulong. Iyon ang problema. Iyon ang kahihiyan. Sinusubukan kong ayusin ang gulo na iyon nang hindi nalalaman ng buong pamilya. Hindi ko alam na nakikinig pala ang babaeng iyon at ina ako ang lahat ng sinabi ko. Ang paliwanag. Napakasimple. Napakalohikal. At napakasakto. Pero bakit ngayon lang? Bakit hindi mo ito sinabi sa akin noon? Tanong ni Mateo. Nang mawala siya, hinanap ko siya ng ilang buwan. Ina. Nadusa ako. Bakit hindi mo sinabi? Naiwas ng tingin ang Donya. Dahil ayaw ko sa kanya para sayo, Mateo, pakamin nito sa mahinang boses. Nang mawala siya, inisip kong isang biyaya iyon. Isang pagkakataon para makawala ka sa isang relasyong walang patutunguhan. Hindi ko alam na buntis pala siya. Kung alam ko lang,
Hindi na naituloy ngang donya ang sasabihin. Si Mateo ay napasandal sa pader, ang kanyang isip ay umiikot. Isang hindi pa kakaunawaan. Isang trahedya nga maling akala. Siyam na taong nasayang. Isang pamilyang hindi nabuo. Dahil sa isang pausap na narinig sa maling pagkakataon. Tumingin siya sa kanyang ina. At sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi siya isang makapangyarihang reyna, kundi isang babaeng natatakot. Natatakot na mawala ang kontrol. Natatakot na mawala ang anak nito. Ang pausap nila ay natapos doon. Pero alam ni Mateo na hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, naramdaman ni Mateo ang resulta ang kanilang pag-usap. Ang pag-amon niya sa ina ay may kapalit. Habang nag-almusal, tumawa ang kanyang asistan na si David. Ang boses nito ay puno enerhe pag-aalala. Sir Mateo, sabi ni David. May masama po akong balita. 3 sa kliyente nga Hacienda Paraiso ang biglang na-cancel ng kanilang nga taunang corporate booking. Sabay-sabay po, ngayong umaga lang. Napahinto si Mateo sa pag-inom ng kape. Ano? Anong dahilan? Wala po silang binigay na dahilan, sir. Pero, lahat po sila ay may malaking kontrata sa The Alva Corporation. Nanlamig si Mateo. Naintindihan niya. Ito ang ganti. Hindi na niya kailangang tanungin kung sino ang may kagagawan. Kung hindi niya kayang talunin si Amara sa emosyonal na paraan, wawasakin niya ito sa pananalapi na paraan. Binaba niya ang telepono. Sa sandaling iyon, alam niya ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang makausap si Amara. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Ngunit habang naglalakad siya palabas, natanggap niya ang pangalawang balita. Nakatayo si Amara sa lobby, ang kanyang mukha ay kasing puting ang papel. Nasa harap niya ang kanyang pinakakatiwalaang manager, si Nena, na umiiyak. Anong nangyari? Tanong ni Mateo. Hindi siya sinagot ni Amara. Ibinigay lang sa kanya ni Nena ang isang folder. Binuksan ito ni Mateo. Mangaliham. Mula sa kanilang pangunahing supplier ngang alak. Mula sa kumpanyang na-deliver ngang kanilang sariwang gulay. Mula sa laundry service. Lahat ay nagsasabing ititigil na nila ang kanilang serbisyo sa Hacienda Paraiso, serbisyo kaagad. Lahat ng mga kumpanya iyon ay pagmamayari o may koneksyon sa pamilyang De Alva. Ito na ang digmaan. Isang digmaang tahimik ngunit brutal. At si Amara ang nasa gitna nito. Tumingin si Amara kay Mateo. Ang kanyang nga mata ay hindi na puno ng sakit, kundi isang malamig at matigas na galit. Ang ina mo, bulong niya. Ngunit sa likod ng galit na iyon, nakita ni Mateo ang isang bagay na mas masakit pa. Hinala. Tumingin ito sa kanya parabang siya ang nautos ng lahat na ito. Na parabang siya ang may hawak ng punyal na nakatutok sa puso ang lahat ng pinahirapan nito. Na parabang, sa kabila ng lahat, kasapwat pa rin siya sa lahat ng ito. Ang mas sumunod na oras ay isang malaking dago para kay Amara. Ang bawat tawa sa telepono ay masamang balita. Ang bawat email ay isang pakol sa kabaong ng kanyang negosyo. Ang nga booking ay kinakansela. Ang nga supplier ay umaatras. Ang pundasyon ng Hacienda Paraiso, na maingat niyang itinayo sa loob ng halos isang dekada, ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Pinilit niyang manatiling kalmado. Para sa kanyang mga empleyado. Nakipag-usap siya sa kanila, sinisigurong gagawin niya ang lahat para malaman ito. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanilang nga nag-aalalang mukha, alam niyang hindi lang ito negosyo. Buhay nila ito. At sinisira ito ngang isang pamilyang hindi kailanman nakaranas ng paghihirap. Tumingin siya sa labas ang bintana. Nakita niya ang kanyang mga anak na naglalaro malapit sa lawa, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang mundo. Ang kanilang ngetawa ay tila isang paalala ng lahat ng bagay na mari niyang mawala. Ang negosyo. Ang Hacienda Paraiso. Kaya niyang isakripisyo ang mga iyon. Magsisimula siyang muli. Ngunit ang kanyang nga anak. Hindi. Hindi niya hahayaang makuha sila sa kanya. At habang iniisip niya iyon, na parabang ang universo ay may isang malupit na pagkamapagpatawa, isang itim na kotse ang muling pumarada sa harap ng lobby. Hindi si Doña Esmeralda ang lumabas. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, may dalang isang leather briefcase. Naglakad ito papasok sa lobby na may isang pakay. Hinahanap ko po si Miss Amara Liwayway, sabi nito sa front desk. Sinalubong siya ni Amara. Ang kanyang puso ay kumakabo ng dahan-dahan ngunit mabigat. Ako si Amara. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting ngunit walang init. Magandang hapon po. Ako po si Attorney Mendoza.
Ipinadala po ako ni Doña Esmeralda de Alva. Binuksan nito ang briefcase at naglabas ng isang makapal na brown envelope. Inabot niya ito kay Amara. Ang kanyang mga kamay ay nangingini habang tinatanggap ito. Mabigat. Hindi lang sa pisikal na timbang, kundi sa bigat ng kahulugan nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang formal na liham. Hindi na niya kailangang basahin ang lahat. Ang maunang salita pa lang ay sapat na para manlami ang buong katawan niya. Formal na petisyon para sa karapatan sa pag-aalaga. Ang nga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Karapatan sa paalaga. Kukunin niya ang kanyang nga anak. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman para kunin ang kaisa-isang bagay na hindi kayang bilhin ng pero. Nanlambot ang kanyang matuhod. Napahawa siya sa gilid ng front desk para suportahan ang sarili. Ang hangin ay hindi na naman pumapasok sa kanyang nga baga. Ito na iyon. Ito na ang katapusan. Ang pinakamalaking takot niya. Natalo na siya. Hindi niya kayang labanan ang Magada Alpha. Sila ang may-aring mundo. Siya. Isa lang siyang babaeng naktayo ng isang maliit na paraiso na ngayon ay nasusuno na. Paano niya lalabanan ang hukbong abogadong kaya nilang bayaran? Paano niya mapapatunayan sa korte na mas karapat dapat siya kaysa sa isang pamilyang kayang ibigay sa mabata ang lahat ng luho sa mundo? Tumingin siya sa labas. Sa kanyang maanak na masayang nahahabulan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Ang imahe ng pakawala sa kanila ay isang impyernong hindi niya kayang isipin. Amara? Ang boses ni Mateo. Pumasok ito sa lobby. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala. Halatang narinig na niya ang tungkol sa masuplaya. Pero hindi pa niya alam ang tungkol dito. Ang tungkol sa huling. Nakamamatay na dago. Nang makita ni Amara ang mukha niya, ang lahat ng sakit, takot, at kawalan ng pag-asa ay sumabo at naging dalisay na galit. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, kinuha niya ang sobre mula sa counter at ibinato ito ng buong lakas sa dibdib ni Mateo. Ang nga papel ay nakalat sa sahi. Ito ba ang gusto ninyo? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basa at punong lason. Kunin ang lahat sa akin. Ang negosyo ko. Ang buhay ko. At ngayon, pati na rin ang maanak ko. Ito ba ang dakilang plano ninyo? Ano ito? Naguguluhang tanong ni Mateo, habang pinupulot ang isa sa mapapel. Congratulations, Mateo, sabi ni Amara, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Nanalo na kayo. Binasa ni Mateo ang papel. Nakita ni Amara ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pakalito ay naging gulat. Ang gulat ay naging hindi makapaniwalang galit. Tumingala ito mula sa papel, ang kanyang nga mata ay nanlalaki. Hindi ko alam ito, Amara. Maniwala ka, wala akong kinalaman dito. Pero hindi na naniwala si Amara. Pagod na siyang maniwala. Pagod na siyang umasa. Wala na akong pakialam. Sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Na parabang lahat ng lakas ay naubos na sa kanya. Tapos na ang laro. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mateo. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking amang nga kanyang nga anak. Ang lalaking. Kasama ang pamilya nito. Ang sumira sa kanya. Umalis na kayo, bulong niya. Ang bawat salita ay isang pakiusap at isang utos. Ngayon din. Humakbang si Mateo palapit sa kanya. Amara, pakiusap. Bago ko tawagin ang magwardiya. Ang nga salitang iyon ay nakabitin sa hangin, pinal at hindi na mababago. Isang padana mas mataas at mas matibay kaysa sa alinmang padana na itayo niya nun. Ang padanang isang taong wala nang natitirang paasa. Wala nang kayang mawala. Ang nga salitang bago ko tawagin ang mga gwardiya ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Mateo mula sa isang mahabang pakakatulo. Tumalikot siya at naglakad palayo. Hindi dahil sa paksuko. Kundi dahil sa wakas, naintindihan na niya. Hindi ito isang laro ng kapangyarihan na kailangan niyang ipanalo. Hindi ito tungkol sa pakuha ng gusto niya. Ito ay tungkol sa isang siyam na taong sugat na patuloy na dinudugo. At siya, sa kanyang kamangmangan, ay patuloy lang na nagbubudbot ng asin dito. Ang mukha ni Amara. Ang mukha nitong basag. Walang pag-asa, at puno ng pakasuklam. Iyon ang imaheng sumusuno sa kanyang isipan habang mabilis siyang naglalakad papunta sa kanyang kotse. Sir Mateo, saan po tayo pupunta? Tanong ang kanyang driver. Sa Maynila. Ngayon din, utos niya, ang kanyang boses ay matigas at hindi nagalinlangan.
Sa buong biyahe, habang ang madilim na probinsya ay nagiging maliwanag na siyudad, walang ibang laman ang isip ni Mateo kundi ang katotohanan. Ang katotohanan kailangan niyang malaman. Hindi na para kumbinsihin si Amara, kundi para sa sarili niya. Para sa apat na batang natutulo ng mahimbing, hindi alam ang kanilang nakaraan ay isang malaking kasinungalingan. Kailangan niyang malaman kung ang ina ba niya ang nagsisinungaling, o kung ang buong buhay ba nila ay biktima ng isang malagim na pakakatamaon. Hating gabi na nang makarating sila sa The Alpha Tower sa Makati. Ang gusali ay tahimik at halos walang tao, ngunit para kay Mateo, ito ang sentro ng kanyang mundo. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. David, sabi niya sa telepono habang paakyat siya sa kanyang opisina sa pinakamataas na palapa. Kailangan kita dito. Ngayon na. Walang tanong na sumagot si David sa kabilang linya. Papunta na po, sir. Pagdating niya sa kanyang opisina, hindi siya umupo sa kanyang malaking silyapang seyo. Naglakat-lakat siya, na parang isang leon sa loob ng hawla. Tumingin siya sa mga litrato sa kanyang lamesa. Melitrato niya kasama ang mga pinuno ang ibang bansa, musikat na personalidad. Masimbolo ang kanyang tagumpay. Ngayon lahat ng iyon ay parang basura. Dumating si David, hingal na hingal at nag-alala. Sir? Anong nangyari? Kailangan kong mahanap ang matandang abogado ng pamilya, sabi ni Mateo, dire-diretso. Si Atty. Velasco. Ang personal na abogado ni Inanun. Pero, sir, retirado na po si Atty. Velasco. At hating gabi na po. Wala akong pakialam, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nag-apoy. Hanapin mo siya. Sabihin mong emergency. Isang bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Mateo ang kanyang kapangyarihan hindi para magutos, kundi para makaawa. At nakita ito ni David. Tumango ito at mabilis na kumilos. Pakalipas ng isang oras, nakaupo si Mateo sa harap ng isang matanda at medyo ugot-ugot ng si Atty. Velasco sa isang 24 oras na coffee shop. Mateo, iho, sabi ngang matandang abogado. Ano itong napaka-importanteng bagay na hindi makapahintay ngang umaga? 9 na taon na po ang nakalipas, attorney, simula ni Mateo. Isang kaso. Kasong kansan kong si Ricardo Sandoval. Nabuntis niya ang isa sa kanilang nga katulong. Nakita ni Mateo ang paninigas ng abogado. Isang pribadong usapin iyon ng pamilya, Mateo. Matagal na iyon. Ang usaping iyon po ba ang pinausapan ninyo ni Ina sa telepono isang gabi? Ang usapan iyon po ba ang tinutukoy niyang problema at kahihiyan na kailangang ayusin? Nag-atubili si Atty. Velasco. Mateo, ang pag-usap namin ng iyong ina ay confidential. Attorney, sabi ni Mateo, at sa boses niya ay may isang pagsusumamo na hindi pa naririnig ng abogado mula sa kanya kailanman. May 4 na batang nadadamay dito. Ang nga anak ko, ang buong buhay nila ay nakasalalay sa sagot ninyo. Pakiusap. Tinitigan siya ng matandang abogado. Nakita nito ang desperasyon sa kanyang nga mata. Nakita nito ang pagbabago. Huminga ito ng malalim. Oh, iho, pag-amin nito. Iyon nga ang pinausapan namin. Si Ricardo. Si Doña Esmeralda ang naayos ng lahat para masigurong hindi masisira ang pangalan ng nga Sandoval at para masuportahan ang nga bata ng hindi nakakaroon ng eskandalo. Ang kumpimasyon. Napapikit si Mateo. Totoo ang sinabi ng ina niya. At totoo rin ang narinig ni Amara. Isang perpektong bagyo nga maling akala. Nasaan po si Ricardo ngayon? Tanong ni Mateo. Hindi ko na alam, iho. Matagal na kaming hindi nag-uusap pa. Pabalik sa opisina. Isa lang ang utos niya kay David. Hanapin mo si Ricardo Sandoval. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon natin. Bawat address. Bawat numero ng telepono. Lahat. Kailangan ko siyang mahanap. Madama silang nahanap. Malumang address sa Forbes pa na wala na. Numero ng teleponong hindi gumagana. Ang pamilyang Sandoval. Pagkatapos ng kahihiyan, ay tila naglaho na rin. Para kay Mateo, ang bawat minutong lumilipas ay isang minutong lalong lumalalim ang sugat ni Amara. Alas 5 ng umaga nang sa wakas ay sumigaw si David. Sir, hanap ko na. Hindi ito isang mansyon. Hindi isang condominium sa Makati. Isang simpleng address sa isang subdivision sa Cavite. Puntahan natin. Sabi ni Mateo. Walang bakas ng pagod sa kanyang boses. Ang sikat ng araw ay nagsisimula palang sumilip nang makarating sila sa isang simpleng bahay na may maliit na hardin.
Napakalayo nito sa mundo ngang gada alpha. Ito ang mundo nga normal na tao. Ang mundo kung nasaan ang katotohanan. Bumaba si Mateo ng kotse. Nalakat siya papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ito na ang sandali. Ang sandaling mapapatunay sa lahat. Ang sandaling mabibigay sa kanyang armas para harapin si Amara hindi para manalo, kundi para humingi ng tawad. Huminto siya sa harap ng pinto. Ang puso niya ay kumakabo ng malakas. Para sa isang segundo, naalinlangan siya. Paano kung hindi? Tapos na ang paalinlangan. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kanyang kamay. At kumatok siya. Tok, tok, tok. Ang tuno ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga, na parang isang hato na nahihintay na basahin. Bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad, medyo mas matanda kay Mateo, na may magaguhit ng pagod sa mukha ang humarap sa kanya. Ang dati aroganteng si Ricardo Sandoval ay isa na ngayong simpleng tao, nakasuot ng t-shirt at shorts. Sino ka? Tanong nito. Naguguluhan. Ako si Mateo de Alfa, sagot ni Mateo. Kailangan nating mag-usap. Ang umaga ay dumating. Ngunit hindi ito nakdala ng liwana. Para kay Amara, isa lang itong papapatuloy ng madilim na gabi. Hindi siya natulo. Umupo lang siya sa veranda, nakatingin sa kawalan, habang ang petisyon para sa custody ay nakapatong sa mesa na parang isang hato. Ang Hacienda Paraiso ay nakakabinging tahimik. Ang kanyang nga tauhan ay naglalakat na parang mga anino, ang kanilang nga muka ay puno nga pag-alala. Ang nga bata ay nakaramdam din ng bigat sa hangin. Walang naglaro. Walang nagtawanan. Nanatili lang sila sa loop, na parabang alam nilang ang kanilang munting mundo ay nasa bingit ng paguho. Nawala si Mateo. Nawala rin si Doña Esmeralda. Umalis sila kagabi. Sa isang bahagi ng kanyang isip, dapat siyang makaramdam ng ginhawa. Ngunit ang natira lang ay isang pakiramdam ng pakatalo. Nanalo sila. Nakuha nila ang gusto nila. Vinasak nila siya at umalis. Tanghali na nang tumawa si Nena, ang kanyang boses ay nanginginig. Maam Amara, bumalik po sila. Napahipit ang hawa ni Amara sa tasang kape. Sino? Si Sir Mateo po? At si Doña Esmeralda. At may kasama pa po silang isang lalaki. Gusto raw po kayong makausap sa conference room. Mahalaga raw po? Isang pagpupulong. Isang huling pagpapako sa krus. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay ang nabago sa loop ni Amara. Ang takot ay napalitan ng pagod. Ang pagod ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung ito na ang huling laban, haharapin niya ito ng nakatayo. Hindi na siya tatakbo. Sabihin mo sa kanila, papunta na ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Nakatayo si Mateo sa loob ng conference room. Katabi niya ang kanyang ina na pilit niyang isinama mula sa villa nito. Si Doña Esmeralda ay mukhang naguguluhan at inis. Sa kabilang pani, nakaupo ang tahimik na si Ricardo Sandoval. Pagkatapos ang kanilang pausap kaninang umaga, pumaya si Ricardo. Para sa kapayapaan ng kanyang isip. Para itama ang isang pagkakamaling hindi niya sinasadya. Bumukas ang pinto at pumasok si Amara. Ang kanyang muka ay payapa, ngunit ang kanyang nga mata ay walang buhay. Tumingin ito sa kanilang tatlo, na parabang nga estranghero lang sila. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang kanyang presensya ay sapat na para sabihin, tapusin na natin ito. Salamat sa pagdating mo, Amara, simula ni Mateo. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang isang button. Isang audio recording. Ang boses ni Ricardo Sandoval, na ikinukwento ang buong pangyayari noong nakaraang taon. Ang kanyang pag-amin. Ang kanyang pagsisisi. Habang tumutukdo ang recording, nakatingin si Mateo kay Amara. Nakita niya ang dahan-dahang pagbabago sa mukha nito. Ang blankong ekspresyon ay napalitan ng pagkalito. Ang pagkalito ay naging gulat. At ang gulat ay naging isang dahan-dahang pag-unawa na kasing sakit ng isang sugat na muling binubuksan. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa silid ay mabigat. Napatingin si Amara kay Ricardo, pagtatapos ay kay Doña Esmeralda, at sa uli, kay Mateo. Isang hindi pagkakaunawaan. Ang pundasyon ganyang siyam na taong pagtatago, ng kanyang galit, ng kanyang pag-isa, ay isang kasinungalingan. Isang malagim na biro ng tadhana.
Ngayon, naintindihan mo na, sabi ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng pagmamataas. Isang pagkakamali lang ng pandine. Pero hindi pa tapos si Mateo. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang nga mata ay malamig. Tama ka, ina. Isang pagkakamali ang narinig ni Amara, sabi ni Mateo. Pero hindi pagkakamali ang maginawa mo sa nakalipas na araw. Naglabas siya ng isang folder at inilatak ito sa mesa. Ang pagkansela ng booking. Ang pag-atras ng nga supplier. At ito. Itinuro niya ang isa pang dokumento. Ang kopya ng petition para sa custody. Ito ang pinakamasama sa lahat. Humarap siya ng buo sa kanyang ina. Walang bakas ng pagiging anak sa kanyang mukha. Ang naroon ay ang mukha ng isang CEO na nagbibigay ng hato. Binawi ko na lahat ng utos mo. Nakausap ko na ang mga kliyente at mga supplier. Binalik ko na lahat sa dati, deklara niya. At ang petisyong ito. Wala itong bisa. Ang muka ni Doña Esmeralda ay namutla. Mateo, paano mo? Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ginamit ko ang pangalan ng De Alva para itama ang isang mali, hindi para tanggapin ito, sabi ni Mateo. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ina, at ang kanyang boses ay bumaba, puno ngang bigat ng isang huling desisyon. Pili ka, ina. Ang salita ay tumama sa Donya na parang isang sampal. Maari mong piliin ang iyong pagmamataas, ang iyong reputasyon, ang iyong pangalan. Oh, huminto siya. At tumingin kay Amara at sa direksyon kung nasaan ang kanilang nga anak. O ang anak mo at ang mga apo mo. Ang ultimatum. Isang tanong na hindi lang para kay Doña Esmeralda, kundi para sa kanilang lahat. Ang huling linya sa buhangin. Tumingin si Amara sa matandang babae. Sa buong buhay niya, ang tingin niya rito ay puno ng takot. Ngayon, wala na siyang makitang isang renang bakal. Ang nakikita niya ay isang babaeng natatalo, isang babaeng nasukol ngang sarili nitong madesisyon. Ang mali niya sa mukha nito ay tila mas lumalim. Ang kanyang mabalikat, na dati laging tuwid, ay nakikitang bumaksak. Hinihintay ngang lahat ang kanyang sagot. Ang kanyang pagmamataas o ang kanyang pamilya. Pero hindi nagsalita si Doña Esmeralda. Sa halip, dahan-dahan itong tumayo. Tumingin ito sa kanila kay Ricardo, kay Amara, at sa huli, kay Mateo. May isang bagay sa mga mata nito na hindi pa nakikita ni Amara dati. Pagsisisi. Pagkatalo. Hindi niya masabi. Nang walang anumang salita. Tumalikod ito at naglakad palabas ng conference room. Sa pagbukas ng pinto, isang matinis na tunog ang narinig mula sa labas. At pagkatapos, isang malakas na kalabo. Nagtakbuhan sila palabas. At doon, sa sahig ng lobby, nakita nila si Doña Esmeralda. Nakahandusay. Walang malay. Ang nga sumunod na oras ay isang malabo at magulong panaginip. Ang tunog ang sira na ang ambulansya na pumunit sa katahimikan ang Hacienda Paraiso. Ang maparamedic na mabilis na kumikilos. Ang mukha ni Mateo na puno ang paalala habang isinasakay ang kanyang ina sa ambulansya. Isang mild stroke. Iyon ang paunang pagsusuri ng mga doktor sa labas ng ospital. Isang babala mula sa katawan, dalang ng matinding stress at emosyon. Hindi sumama si Amara sa ospital. Nanatili siya sa hacienda. Ito ang kanyang responsibilidad. Ang kanyang nga anak. Ang kanyang nga empleyado. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng ambulansya, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya. Hindi ito galit. Hindi rin ito tuwa. Ito ay isang pakiramdam ng kawalan. Na parabang ang digmaang matagal na niyang pinahandaan ay bigla na lang natapos, at hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Kinagabihan, umupo si Amara sa paborito niyang lugar, ang maliit na bangko sa tabing lawa. Ang buwan ay bilog at maliwanag, ang sina nito ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Dito siya laging pumupunta kapag kailangan niyang maisip. Narinig niya ang ngayaba sa kanyang likuran. Ngunit hindi siya lumingon. Alam niya kung sino iyon. Umupo si Mateo sa tabi niya. Nag-iwan ang isang disenteng espasyo sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsasalita. Pinakingan lang nila ang tunog ngabi ang huningang kulili. Ang patpaspas ng dahon. Stable na siya, sa wakas ay sabi ni Mateo, binabasa ang katahimikan. Kailangan lang niyang mapahinga. Sabi ng doktor, swerte pa rin daw. Tumango lang siya Mara. Yuwi ko na siya sa Maynila bukas, patuloy ni Mateo. Muli, tumango lang siya Mara. Isang mahabang katahimikan na naman.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mabigat. Ito ay isang katahimikang puno nga bagay na hindi masabi. Amara, simula ni Mateo, ang kanyang boses ay mahina at punong kagsisisi. Alam kong wala ng halaga ang anumang sasabihin ko ngayon. Pero gusto ko pa ring sabihin. Patawad. Napatingin si Amara sa kanya. Patawad. Ulit ni Mateo. At sa pagkakataong ito, nakatingin siya ng diretso sa mata ni Amara. Patawad hindi dahil sa pagkakamali ng ina ko. Patawad dahil wala akong run para sayo. Patawad dahil hinayaan kong dumaan ang 9 na taon nang hindi mo hinahanap ng mas mabuti. Patawad dahil ang una kong ginawa pagdating ko dito ay ang manakot at magalit. Patawad dahil sinaktan kita. Ang bawat salita ay sincero. Naramdaman ito ni Amara hanggang sa kaituran ng kanyang kaluluwa. At sa sandaling iyon, napatanto niyang hindi lang si Mateo ang kailangang humingi ng tawad. Ako rin, bulong niya. Patawad din, Mateo. Patawad dahil hindi kita binigyan ng pagkakataon. Patawad dahil hinusgahan kita kaagad. Patawad dahil itinago ko sa iyo ang nga anak mo. Tumingin siya sa lawa, ang maluha ay nagsimulang mamo sa kanyang nga mata. Natakot lang ako. Sa buong buhay ko. Ako lang ang naisa. At nang dumating kayo, natakot akong mawala ang kaysa isang bagay na akin talaga. Hindi nagsalita si Mateo. Sa halip, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay. Hindi para hawakan siya. Iniwan lang niya itong nakalahat sa pagitan nila. Isang imbitasyon. Isang alok ng kapayapaan. Tinitigan ni Amara ang kamay na iyon. Ang parehong kamay na minsan niyang hinawakan habang naglalakad sila sa dalampasigan. Ang kamay na pinangarap niyang hahawa sa kanya habang buhay. At pagkatapos ang 9 na mahaba ang taon, dahan-dahan niyang itinaas ang sarili niyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni Mateo. Ang balat nila ay nadikit. Isang pamilya na init ang gumapang mula sa kanilang mga kamay, pataas sa kanilang mga braso, at diretso sa kanilang mga puso. Hindi ito ang init ng pagnanasa. Ito ang init ng pag-unawa. Ng pagpapatawad. Ng isang bagong simula. Walang nagsasalita. Hinayaan lang nilang manatiling makahawa ang kanilang makamay, habang ang buwan ay nagbibigay liwanag sa kanilang tahimik na kasunduan. Mula sa malayo, sa bintana ng kanilang bahay, 4 na maliliit na mukha ang nakadungaw. Nakita nila ang kanilang ina at ang lalaking laging nandiyan sa manakalipas na linggo. Nakita nilang makahawa ang kanilang makamay. Nakatinginan ang makakapatid. Walang nagsalita, ngunit isa lang ang tanong sa kanilang nga isipan. Si Manny, ang pinakamatapang at pinakadiretso sa lahat. Ang siyang kumilos. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at naglakad papunta sa lawa. Sumunod ang 3 pa niyang kapatid. Huminto sila ilang hakbang mula kina Amara at Mateo. Ang kanilang presensya ay naramdaman ng 2 matanda. Sabay silang lumingon. Si Manny, na may tapang na tanging 18 taong gulang lang ang mayroon, ay tumingin kay Mateo. Kung hindi na po kayo aalis? Tanong niya. Ang kanyang boses ay maliit ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. Pwede po ba naman kayong tawaking papa? Ilang buwan ang lumipas. Ang Hacienda Paraiso ay hindi na isang kuta o isang taguan. Ito ay naging isang tahanan. Ang hangin ay hindi na mabigat sa tensyon, kundi punong tawanan. Ang nga anino ng nakaraan ay napalitan ng ginintuang sikat ng araw na malayang pumapasok sa bawat bintana. At si Mateo ay hindi na ang aroganteng CEO na sumugot sa kanyang buhay. Siya ay naging si Papa. Nakita siya ni Amara ngayon mula sa kusina. Nakatayo ito sa gitna ng sala, may harina sa dulo ng kanyang ilong, habang sinusubukang turuan sina Mix at Marco kung paano makmasa ng do para sa birthday tsake ng bata. Si Manny naman ay abala sa paglalagay ng sprinkles kahit saan, at si Maria ay masayang pumapalakpak, isang perpektong gulo. Papa, mali po yan, tawa ni Manny. Dapat po mabilis. Sinusubukan ko, champion, natatawang sagot ni Mateo, lalong nadudumihan ang kanyang damit. Ang mama ninyo ang magaling dito, hindi ako. Ngumiti si Amara. Lumapit siya at pinunasan ng daliri ang harina sa ilong ni Mateo. Kailangan mo pa ng maraming practice, Mr. De Alpha. Tinitigan siya ni Mateo. Ang mga mata nito ay puno ng isang pagmamahal na dati ay sa panaginip lang niya nakikita. Mayroon naman akong habang buhay para mag-practice, hindi ba? Ang simpleng sandaling iyon ay biglang naantalaing pagdating isang delivery man. May dala itong isang malaki at simpleng kahon na walang anumang palamuti. Para po kanino ito?
Tanong ni Amara. Para po sa mga apo, basa ng delivery man mula sa nakasulat na label. Nagkatinginan sina Amara at Mateo. Isa lang ang taong tatawag sa kanila niyan. Dinala nila ang kahon sa sala. Natipon ang mga bata sa paligid. Puno ng kuryosidad. Dahan-dahang binuksan ni Amara ang kahon. Sa loob, may 4 na lalaki at magagandang photo album na nakabalot sa balat. Bawat isa ay may nakaukit na panggalan. Miguel, Manuel, Marco, at Maria. Nang buksan nila ang unang album, ang kay Mix, ang unang pahina ay may isang lumang litrato ang isang batang Mateo. Ang nga sumunod na pahina ay puno nga litrato en pamilya. De Alpha nga lolo, lola, matito at tita na hindi pa nila nakikilala. Isang kasaysayan. Isang pamana. Ngunit ang huling kalahati ngang bawat album ay blanco. Mga pahinang naghihintay na mapunan. Sa ilalim ng kahon, may isang maliit na sobre. Binuksan ito ni Mateo. Sa loob, isang maliit na card na may pamilya na eleganteng sulat kamay. Iisang pangungusap lang ang nakasulat, para sa mga apo ko. Walang love. Walang sorry. Simple lang. Tahimik. Ngunit para kina Amara at Mateo, ang mensahe ay malinaw. Hindi pa ito ganap na pagtanggap, ngunit isa na itong simula. Isang maliit na hakbang palayo sa pagmamataas. Isang paamin na umiiral ang kanyang nga apo sa mundo. Napangiti si Amara, isang ngiting toto at galing sa puso. Okay na ito, bulong niya kay Mateo. Sa ngayon, okay na ito. Ang araw ay perpekto. Ang hardin ay puno nga lobo at masayang musika. Ang nga kaibigan at kaklase nga bata ay nagtatakbuhan. Si Amara ay nakikipagtawanan sa kanilang nga magulang. At ang kanyang 4 na anak. Ang kanyang 4 na anak ay nasa gitna ng lahat. Ang kanilang mga mukha ay naniningning sa kaligayahan. Habang pinagmamasdan niya ang lahat na ito mula sa veranda, naramdaman ni Mateo ang isang kapayapaang hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng isang boardroom o sa pagpirma ng isang multimilyong kontrata. Ito ang tunay na yaman. Ito ang tunay na tagumpay. Huminga siya ng malalim. Oras na. Lumapit siya sa gitna ng selebrasyon at kinuha ang mikropono. Excuse me, everyone. Pwede ko bang makuha ang atensyon ninyo sandali? Natahimik ang lahat. Tumingin sa kanya si Amara, nagtataka. Lumapit si Mateo sa kanya, at sa harap ngang lahat ng kanilang nga bisita, sa harap ngang kanilang nga anak, dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Narinig niya ang magas mula sa mga bisita. Nakita niya ang panlalaki nga mata ni Amara. Mateo, anong? Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito naglalaman ng isang malaking diamante na sumisiga ng yaman. Sa halip, isa itong simpleng singsing na may 4 na maliliit na birthstones, isa para sa bawat anak nila. Alam ko, dapat ginawa ko na itong 9 na taon na ang nakalipas, simula niya. Ang kanyang boses ay nangingini ng bahagya, ngunit puno ang sinseridad. At patawat kung inabot ako ang ganito katagal. Tumingin siya sa mga mata ni Amara. Hindi na ito tanong kung papakasalan mo ako. Alam kong mahal natin ang isa't isa. Ang tanong na ito ay kung papayag kang buuin na natin ang pamilya natin, sa opisyal na paraan, sa harap ng Diyos at lalo na, sa harap ng 4 na pinakamahalagang tao sa buhay natin. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Migs, Manny, Marco, Maria. Payak ba kayong pakasalan ko ang mama ninyo? Oo. Sabay-sabay na sigaw ng 4, na sinunda ng tawanan at palakpakan ng mabisita. Tumingin siya muli kay Amara, na ngayon ay umiyak na mga luha ng puro kaligayahan. Amara Liwewe, gagawin mo ba akong pinakamaligayang lalaki sa universo, muli, at sa buong buhay natin? Papakasalan mo ba ako? Hindi siya sumagot. Ang kanyang patango, ang kanyang nangingini na ngiti, at ang paabot niya ng kanyang kamay ay sapat na. Isinuot ni Mateo ang singsing. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. At ang mundo ay nawala. Tanging sila na lang. Nang magiwalay sila, sinalubong sila ang isang malaking group hug mula sa kanilang mga anak. 7 silang lahat sa isang magulo, masaya, at perpektong yakap. Nang dapitapon na iyon, matapos ang pati, umupo silang 6 sa damuhan, pinapanood ang paglubok ngang araw sa likod ng gaburol. Ang langit ay pinintahan ng kulay kahel, rosas, at lila. Inabayan ni Mateo si Amara. Nakasandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Si Mix at Marco ay nakasandal sa kanya. Habang sina Manny at Maria naman ay nasa loob ni Amara. Pagod ngunit masaya. Tahimik nilang pinanot ang huling piraso ang araw na naglaho sa abutano.
Isang perpektong pagtatapos sa isang perpektong araw. Tumingin si Mateo sa pamilyang nasa paligid niya. Ang babaeng ipinaglaban niya. Ang apat na batang naturo sa kanya kung paano magmahal ng walang kondisyon. Ang tahanang ito. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang bango ngang bulaklak at ang pakiramdam ngang kapayapaan. Yumuko siya at bumulong sa tainga ni Amara, masalitang para lang sa kanilang dalawa, ngunit sumasaklaw sa lahat ng bagay na kanilang pinadaanan at sa lahat ng bagay na naghihintay para sa kanila. Umuwi na ako. At dito po nagtatapos ang makulay na kuwento ng pag-ibig, pagpapatawad, at pamilya nina Amara at Mateo. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanataang kanilang paglalakbay. Mula sa nakakagulat na pakikita sa Hacienda Paraiso, hanggang sa mamapait na pagsubok at matatamis na tagumpay. Habang isinusulat ko ang kuwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat patak ng luha kasama ng ating mga bida. Nais kong lumika ang isang kwento na hindi lang basta tungkol sa isang mayamang lalaki at isang matapang na babae, kundi tungkol sa katotohanang minsan. Ang nakikita hadlang sa ating kaligayahan ay hindi ang ibang tao, kundi ang nga pada na tayo mismo ang natatayo sa paligid nga ating mga puso nga pada na gawa sa maling akala. Ang pag-ibig nina Amara at Mateo ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi ang paharap dito ng makasama. Ito ay isang paalala na ang isang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa pasensya, pag-unawa, at sa paggawa ng buhay muli ang nga nasira, gaano man ito karami. Naway napulutan ninyo ngang inspirasyon ang kanilang kwento. At ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Ano ang paborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanagmarka sa inyong puso? Huwag po kayong maatubiling i-share ang inyong nga komento sa ibaba. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal. Sweet Kilipeho.